Kigs TV presents Scripture-based Inspirational Stories. Pinagtawanan siya, minata, at tinuring na walang halaga. Isang simpleng babae, walang pera, walang pangalan, at tila walang pag-asa. Ngunit ang hindi nila alam, ang bawat luha niya sa dilim, ang bawat dasal niya sa katahimikan, ay may katumbas na himala. Sapagkat may isang katotohanan na hindi kayang baguhin ng kahit sino. Kapag ang Diyos ang kumilos, kahit ang pinakamalit ay kayang itaas, at ang mga nanghamak ay mapipilitang yumuko. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo. Jeremiah 29:11. Ito ang kwento ni Gemma Di Gracia, ang babaeng pinagtawanan ng mundo, ngunit pinili ng Diyos para sa isang dakilang plano. Handa ka na bang malaman ang kanyang kwento? Simulan natin. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng lungsod, nakatira si Gemma Di Gracia. Isang simpleng dalaga, tahimik at puno ng pangarap. Ang kanyang bahay ay yari lamang sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, at kapag umuulan, tila sumasabay ang luha ng langit sa kanyang kalagayan. Lumaki si Gemma na walang marangyang damit, walang gadgets, at minsan kahit sapat na pagkain ay wala rin. Ngunit sa kabila ng lahat, dala niyang isang bagay na hindi kayang nakawin ng kahirapan, ang kanyang pananampalataya. Araw-araw bago siya magsimula ng pagtitinda ng gulay sa palengke, humihinto siya sa isang maliit na sulok sa kanilang bahay. Lumuluhod at taimtim na nananalangin. Panginoon, alam ko pong may plano kayo para sa akin. Hindi ko man to nakikita ngayon. Naniniwala ako na darating din ang tamang panahon. Ngunit hindi lahat ay nakakaintindi sa kanya. Sa kabilang dako ng bayan, naroon ang pamilya Castillo. Kilala sa kanilang kayamanan, impluwensya at kayabangan. Ang kanilang mansyon ay tila Castillo, punong-puno ng mamahaling gamit, sasakyan at mga taong handang sumunod sa bawat utos nila. Sa gitna ng marangyang pamumuhay, nakatira si Noel Salvacion, isang binatang may mabuting puso, ngunit tila nakakulong sa mundo ng mga Castillo. Isa siyang personal assistant ng pamilya, masipag, matalino, ngunit palaging minamaliit dahil sa kanyang pinanggalingan. Isang araw, nagkataong nagpunta si Gemma sa isang event sa mansyon ng mga Castillo upang mag-deliver ng mga gulay. Hindi niya alam na yun ang araw na magbabago sa kanyang buhay. Habang papasok siya sa engranding gate, ramdam niyang mga matang tumitingin sa kanya. Mapanghusga, malamig at puno ng pangmamataas. Hoy! Sigurado ka bang dito ka dapat? Sigaw ng isang babae mula sa loob. Isa tong miyembro ng pamilya Castillo. Napahinto si Gemma, yumuko ng bahagya. Opo, may dala lang po akong order po na gulay. Ha? Gulay? Dito sa party? Anong klaseng serbisyo yan? Siguro pang ulam nila sa kusina. Dagdag pa ng isa. Ramdam ni Gemma ang init sa kanyang pisngi. Gusto niyang umalis pero kailangan niyang bayad. Kailangan niyang pera para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Habang siya'y nakatayo, tila isang statwa ng kahihiyan, may isang lalaking lumapit. Hayaan niyo na po siya. Mahinahong sabi ni Noel Salvacion. Tumahimik ang paligid. Ginagawa lang niyang trabaho niya. Walang masama roon. Napatingin si Gemma kay Noel. Sa unang pagkakataon, may isang taong ipinagtanggol siya. Ngunit di nagtagal ang katahimikan. Noel, ikaw pala. Mukhang nakakalimot ka na sa lugar mo. Malamig na sabi ng isang matandang babae mula sa pamilya Castillo. Napayuko si Noel. Pasensya na po. Pareho lang kayo. Mga taong walang mararating. Parang punyal ang bawat salita. Ngunit sa halip na sumagot, mahigpit na hinawakan ni Gemma ang kanyang dala
at tahimik na pumasok ng kusina. Habang inaayos niyang mga gulay, hindi niya napigilang mapaluha. Ganito na lang ba ako palagi? Bulong niya sa kaning sarili. Ngunit sa gitna ng kaning pagluha, may pumasok na isang matandang kusinera. Huwag mo silang pansinin. Hindi nila alam kung sino ka sa paningin ng Diyos. Ang mundo, madaling humusga. Pero ang Diyos, may plano. Biglang pumasok sa isip ni Jama ang talata na lagi niyang binibigkas. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo. Napapikit siya. Mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Sa sandaling yun, may kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Hindi niya man alam kung paano. Hindi niya man makita ang direksyon. Pero may kung anong nagsasabi sa kanya na hindi ito ang katapusan. Samantalang sa labas, hindi maalis sa isip ni Noel ang nangyari. Bakit ganun sila? Hindi ba nila nakikita na pare-pareho lang tayong tao? Bulong niya sa kanyang sarili. Tumingin siya sa langit. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagtanong siya. Panginoon, may plano rin po ba kayo para sa amin? At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang dalawang taong minamalit ng mundo ay magsisimulang tahakan ng landas nang magbubunyag ng isang katotohanang hindi kayang tanggihan ng kahit sino. Na minsan, ang mga pinagtatawanan ngayon, siya pala ang tinataas ng Diyos bukas. Matapos ang gabing yun sa mansyon ng mga Kastilyo, tahimik na naglakad si Jama pauwi. Mabigat ang kanyang hakbang. Ang bawat yabag niya sa maputik na daan ay tila sumasalamin sa bigat ng kanyang puso. Habang ang ilaw ng mansyon ay unti-unting nawawala sa kanyang likuran, ang mga salitang binitawan ng mga taong nandoon ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Napahinto siya sa gitna ng daan. Hindi niya na napigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Panginoon, hanggang kailan po ganito? Ginagawa ko noon po ang tama. Bakit parang lagi na lang po akong minamaliit? Walang sagot ang gabi. Tanging hangin lamang ang dumampi sa kanyang muka. Ngunit sa kabila ng katahimikan, pinilit niyang tumayo muli. Hindi ako susuko. Kahit masakit, lalaban pa rin ako. Kinabukasan, maaga pa lang inasa palengke na si Jama. Ngunit iba ang araw na yon. Mas maraming matang nakatingin sa kanya. Mas maraming bulong na kanyang naririnig. Siya yun, di ba? Yung pinahiya kagabi sa mansyon? Oo, nakita ko. Kawawa naman. Pero bakit kasi pumunta doon? Hindi naman niya level yun. Parang apoy yung mga salitang yun na unti-unting sumusunog sa kanyang loob. Pinilit niyang ngumiti habang nag-aayos ng kanyang paninda. Gulay po kayo dyan! Tawag niya kahit alam niyang nanginginig ang kanyang boses. Isang babae ang lumapit, tumingin sa kanyang paninda at saka ngumiti ng mapanlait. Malinis ba to? Opo, bagong pitas po. Sigurado ka? Mukhang galing kasi sa maraming lugar eh. Hindi na nagsalita si Jama. Tumalikod ang babae, iniwan siyang tila walang halaga. Sa kabilang banda, hindi rin mapakali si Noel Salvacion. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit yung naaalalang mukha ni Jama. Habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa opisina ng mga Kastilyo, biglang pumasok ang isa sa mga anak ng pamilya. Noel, may ipapagawa ko sa'yo. Opo, ano po yun? Hanapin mo nga yung babaeng nagdala ng gulay kahapon. Po? May kailangan kami sa kanya. Pero bakit po? Hindi mo na kailangang malaman. Trabaho mo lang sumunod. Opo. Napayuko si Noel, ngunit sa kanyang puso, may kaba siyang nararamdaman. Hindi niya alam kung ano ang plano ng pamilya Kastilyo. Pero alam niyang hindi ito maganda. Hapon na nang matagpuan ni Noel si Jama sa palengke. Nakayuko ito habang nag-aayos ng natitirang paninda. Halos wala nang bumibili. Jama.
Napatingin si Jama at bahagyang nagulat. Kayo po? Pasensya ka na sa nangyari kahapon ha. Hindi mo yun deserve. Ngumiti si Jama, isang ngiting may halong lungkot. Ayos lang po. Sa inyo na rin po ako. Hindi ka dapat masanay sa ganun. Walang taong dapat minamaliit. May kailangan daw sa iyo ang pamilya Castillo. Biglang nawala ang ngiti ni Jama. Ano pong kailangan nila? Hindi ko rin alam eh. Pero pinapapunta ka nila sa mansyon bukas. Babalik ako doon? Kung ayaw mo naman huwag ka nilang pumunta. Hindi mo kailangang mapahiya ulit. Ngunit napatingin si Jama sa kanyang mga paninda, sa kanyang mga kamay, sa kanyang sitwasyon. Kailangan ko po. Kung may trabaho, tatanggapin ko. Napapikit si Noel. Alam niyang hindi to simpleng imbitasyon at may pakiramdam siya na ang pagbabalik ni Jama sa mansyon ay magsisimula ng mas mabigat na pagsubok. Kinabukasan muling tumayo si Jama sa harap ng engranding gate ng pamilya Castillo. Ngunit ngayon hindi na siyang parehong taong pumasok doon kahapon. Mas tahimik siya, mas matatag, pero mas sugatan. Habang naglalakad siya papasok, naroon na naman ang mga matang mapanghusga. Ngunit hindi na siya tumingin sa kanila. Diretso lang siya. Diretso sa kung ano man ang naghihintay sa kanya. Sa loob ng mansyon, naghihintay ang pamilya Castillo. Nakaupo, tila ba may binabalak. Dumating na siya. Sabi ng isa. Ngumiti ang matandang babae. Maganda. At ngayon, sisiguraduhin natin na malaman niya kung saan talaga siya nababagay. At sa sandaling yun, hindi pa alam ni Jama na ang hakbang niyang yun papasok sa mansyon ay hindi lamang simpleng trabaho, kundi simula ng isang pagsubok na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Mabagal ang bawat hakbang ni Jama de Gracia habang papasok sa loob ng mansyon ng pamilya Castillo. Pero bawat yabag niya ay may kasamang kaba. Parang alam ng puso niya na hindi magandang mangyayari. Pagdating niya sa loob, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin mula sa aircon at mas malamig na mga tingin mula sa mga taong naroon. Dumating ka rin pala. Sabi ng matandang babae. Nakaupo ito sa malaking sofa na tila isang reyna sa kanyang trono. Opo, pinatawag niyo po ako? May trabaho kami para sa'yo. Saglit na umangat ang pag-asa sa puso ni Jama. Anong trabaho po? Nagkatingin na ng mga miyembro ng pamilya at sabay-sabay silang ngumiti. Ngunit hindi ito ngiting mabuti. Ngiting may laman. Ngiting may balak. Simula ngayon, ikaw ang magiging katulong dito sa bahay. Po? Hindi ka ba natutuwa? Hindi ka na kailanman magbibilad sa araw. Hindi na kailangang magtinda ka sa palengke. Sandaling natahimik si Jama. Hindi niya inaasahan yon. Sa isang banda, ito ay pagkakataon na magkaroon siya ng mas maayos na kita, mas stable na trabaho. Ngunit sa kabilang banda rin, ramdam niya ang kakaibang bigat sa likod ng alok na yon. Tatanggapin mo ba? Napatingin si Jama sa sahig. Kailangan ko po. Tatanggapin ko. Biglang nagpalakpakan ng ilan sa kanila. Magaling. At least alam mo kung saan ka nababagay. Mula sa araw na yon, nagsimula ang bagong buhay ni Jama sa mansyon. Ngunit hindi ito ang buhay na inaasahan niya. Sa halip na maging maayos, lalo lamang lumala ang kanyang kalagayan. Jama, linisin mo to. Jama, bilisan mo. Ang bagal mo, Jama. Halos hindi na siya pinapahinga. Mula umaga hanggang gabi, walang tigil ang kanyang ginagawa. Paglilinis, pagluluto, paglalaba, at kung ano-ano pa. Ngunit hindi lang yun. Kasabay ng bawat utos ay ang panlalait. Ganito ka ba talaga katanga? Kaya ka mahirap Wala ka talagang mararating.
Parang bawat salita ay unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, hindi siya sumagot. Hindi siya lumaban. Tahimik lamang siyang nagtiis. Isang gabi habang naglilinis si Gemma sa sala, hindi niya napansin ang isang mamahaling vase sa gilid ng mesa. Sa isang iglap, nabasag yun sa sahig. Napahinto siya. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Panginoon ko! Bulong niya. Biglang bumukas ang ilaw. At ano to? Sigaw ng matandang babae habang papalapit. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Alam mo ba kung magkano yan, ha? Hindi po. Siyempre hindi mo alam, inutil ka. Kasi wala kang alam sa mga gantong bagay. Dumating na rin ang ibang miyembro ng pamilya. At gaya ng inaasahan, nagsimula silang magtawanan. Classic. Hindi talaga bagay sa kanya rito. Ngunit bago pa makapagsalita si Gemma, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Tama na po. Lahat ay napalingon. Nagkamali lang siya. Hindi na kailangang palakihin pa. Tumingin ang matandang babae kay Noel. Mukhang nakakalimot ka na naman, Noel. Hindi po. Pero hindi rin po tama ang ginagawa ninyo. Simula ngayon, magdodoble ka ng trabaho, Gemma. At ikaw, Noel, kung hindi ka marunong sumunod, baka kailangan ka na rin naming palitan. Natahimik ang buong paligid. Ramdam ang tensyon. Ngunit kahit ganon, tumayo si Noel. Kung yun pong desisyon ninyo, tatanggapin ko po. Gabing yun, tahimik na naupo si Gemma sa likod ng kusina. Pagod na pagod ang kanyang katawan, ngunit mas pagod ang kanyang puso. Bakit po ganito? Hanggang kailan pa po ako magtitiis? Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, naalala niyang isang bagay. Dahan-dahan siyang lumuhod. Panginoon, hindi ko na po kayang mag-isa. Pero naniniwala po ako na may plano po kayo. Mahigpit niyang pinikit ang kanyang mga mata. Kahit hindi ko po naiintindihan, magtitiwala po ako. Sa kabilang banda, nakatayo si Noel sa labas ng mansyon, nakatingin sa madilim na langit. Alam niyang mali ang ginagawa ng pamilya Castillo at alam din niyang kung magpapatuloy ito, mas masasaktan pa si Gemma. Hindi na to tama. Bulong niya. Sa unang pagkakataon, may desisyon siyang kailangang gawin. At ang desisyong yun ang magbabago sa lahat. At sa gitna ng dilim, ng pang-aapi, ng sakit at ng kawalan ng pag-asa, may isang bagay na hindi nakikita. Ang plano ng Diyos ay unti-unti nang gumagalaw. Madilim pa ang langit ang magising si Gemma de Gracia. Sanay na ang katawan niya sa pagod, sa halos walang pahinga, sa paulit-ulit na utos, at sa mga salitang tila kutsilyong tumatama sa kanyang puso araw-araw. Tahimik siyang bumangon mula sa maliit na kwartong binigay sa kanya sa likod ng kusina. Habang naglalakad siya papunta sa lababo upang magsimula ng kanyang gawain, napahinto siya. May kakaiba sa kanyang pakiramdam. Parang may mangyaring hindi niya inaasahan. Samantalang sa loob ng mansyon, may isang matandang lalaking dumating. Nakasuot ng maayos na Amerikana at may dalang isang lumang folder. Magandang umaga, sabi nito habang pumapasok. Sinalubong siya ng matandang babae ng pamilya Castillo. Attorney, buti namat dumating ka. May kailangan akong ipaalam sa inyo. Isang bagay na matagal ang itinago. Ano yon? 20 taon nang nakalipas. May isang batang babae na nawala mula sa isang mayamang pamilya. At ang batang yun ay may kaugnayan sa inyo. Anong ibig mong sabihin, attorney? May isang lihim na itinago ang pamilya ninyo. Isang batang ipinanganak, ngunit hindi kinilala. Impossible. May ebidensya ako, sabi ng abogado habang inilalabas ang isang lumang litrato. Isang sanggol yun na nakabalot sa simpleng tela at may suot
na maliit na kwintas. Sa parehong oras, sa kusina, napahawak si Gemma sa kaning liig. Ang kanyang kwintas, isang simpleng kwintas na matagal niyang dala mula pagkabata. Hindi niya alam kung saan to nanggaling, tanging alaala lang to ng kaning nakaraan. Bakit parang may kakaiba? Samantalang si Sala, ay nasa ng batang yun ngayon? Hindi ko pa tiyak, pero base sa aking investigasyon, maaaring malapit lang siya. Malapit? Oo, at kapag nahanap siya, may karapatan siya sa malaking bahagi ng ari-arian. Biglang tumahimik ang buong silid, at sa katahimikang yon, may takot at kasabay nito, kasakiman. Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi namin hahayaan na may ibang kumuha ng pag-aari namin. Sa labas naroon si Noel, nakikinig mula sa di kalayuan. Isang nawawalang bata at may kwintas. Biglang pumasok sa isip niya ang imahe ni Gemma, ang simpleng kwintas na lagi nitong suot. Hindi kaya... Napahinto siya. Sa kusina, nagpapatuloy si Gemma sa kaning gawain. Ngunit hindi niya mapaliwanag kung bakit parang may gumugulo sa kaning isipan. May mga alaala, mga malabong imahe, isang babaeng umiiyak, isang kamay na nag-aabot sa kanya, at isang boses na nagsasabing, ingatan mo siya. Napahawak siya sa kaning ulo. Ano to? Bulong niya. Biglang pumasok ang isa sa mga miyembro ng pamilya Castillo. Gemma! Po, dalhin mo nga itong pagkain sa sala. May bisita kami. Opo. Pagpasok niya, nagtagpo ang kaning mata at ang abogado. Napahinto ang lalaki. Parang may nakita siyang pamilyar. At sino siya? Yan. Katulong lang namin yan. Anong pangalan mo, Iha? Gemma po. Gemma de Gracia. Tumahimik ang paligid. Unti-unting lumapit ang abogado. At saan mo nakuha ang kwintas na yan? Napahawak si Gemma sa kaning kwintas. Hindi ko po alam. Mula pagkabata ko pa po to eh. Pwede ko bang makita? Nag-alinlangan si Gemma, ngunit dahan-dahan ang hinubad ang kwintas at iniabot. Tiningnan yun ng abogado at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Imposible. Ang kwintas na to ay pagmamay-ari ng nawawalang bata. Nanatiling tahimik ang buong sala. Ang hangin ay tila huminto sa paggalaw. Lahat ng mata ay nakatuon kay Gemma de Gracia. Hawak ng abogado ang kaning kwintas at ang ekspresyon nito ay puno ng pagkabigla. Sigurado ka ba dyan, attorney? Hindi ako pwedeng magkamali. Ang kwintas na to ay isa sa mga natatanging ebidensya na binigay nung nawala ang bata. Napahigpit ang hawak ng matanda sa kanyang upuan. Maraming pwedeng magkaroon ng ganyang kwintas, attorney. Hindi. May uki to sa likod. Isang simbolo na tanging ang pamilyang yun lamang may alam. Dahan-dahan niyang inikot ang kwintas. At doon, nakaukit ang isang maliit na simbolo. Isang simbolo na agad nagpamukha sa matandang babae na parang may multong nakita. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, Iha, maaring ikaw ang nawawalang tagapagmana. Tagapagmana? Hindi po maaari yan! Sigaw ng isa sa pamilya Castillo. Isang katulong? Tagapagmana? Nagsimulang magbulungan ng mga taong naroon. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tahimik lamang si Noel Salvacion, nakatingin kay Gemma. Unti-unting nabubuo ang hinala sa kanyang isipan. May isa pang paraan para makasigurado. DNA test. DNA test? Hindi na kailangan niya, attorney. Wala siyang kinalaman sa amin. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na ganun katatag. Alam niyang delikadong sitwasyon. Kapag napatunayang totoo to, mawawala sa kanilang malaking bahagi ng kanilang kayamanan. At higit sa lahat, malalantad ang lihim na matagal nilang itinago. Si Gemma naman
ay tila nawawala sa kanyang sarili. Hindi po. Hindi to totoo. Isa lang akong simpleng tao. Ngunit ang kanyang puso, parang may gustong sabihin. May mga alaala, may mga piraso ng nakaraan na unti-unting bumabalik. Isang yakap, isang lullaby, isang tinig na nagsisabing, "Anak." Napahawak siya sa kanyang ulo. "Jama." Mahinang tawag ni Noel habang papalapit. Tumingin siya kay Jama, hindi bilang katulong, kundi bilang isang taong may halaga. "Hindi ka nila dapat tratuhin ng ganito." Ngunit bago pa siya makapagsalita, "Ilabas niyo siya!" Sigaw ng matandang babae. Nagulat ang lahat. "Wala siyang karapatang manatili rito." "Pero wala! Hanggat hindi na papatunayan, isa lamang siyang katulong." Lumapit ang mga tauhan at sa harap ng lahat, hinila si Jama palabas ng mansyon. "Sandali po, hindi ko po naiintindihan." Ngunit walang nakinig. Sa loob ng mansyon, muling nagsara ang pinto at si Jama ay muling naiwan sa labas. Napalahod siya sa lupa. "Panginoon, bakit po ganito?" Hindi niya alam kung sino siya. Hindi niya alam kung saan siya nababagay. At ngayon, kahit ang munting dignidad na pinanghahawakan niya, tila nawala rin. Lumabas si Noel. Mabilis siyang lumapit kay Jama. "Ayos ka lang ba?" "Hindi ko na alam kung sino ako. At kung totoo yun, bakit nila ako tinataboy?" "Dahil takot sila. Takot silang mawala ang lahat sa kanila." "Pero ako, wala naman akong gustong kunin eh." "At yan ang kaibahan mo sa kanila." Sa loob ng mansyon, nag-uusap ang pamilya Castillo. "Hindi pwedeng mangyari to. Kailangan nating pigilan." Tumingin ang matandang babae sa bintana kung saan makikita si Jama sa labas. "At gagawin natin ang lahat para hindi niya makuha ang dapat ay sa atin." Tahimik ang gabi, ngunit sa loob ng mansyon ng pamilya Castillo, hindi katahimikan ng namamayani, kundi isang lihim na plano. "Hindi natin pwedeng hayaang lumaki pa to." Malamig na sabi ng matandang babae habang nakaupo sa gitna ng sala. "Nakapasok ng abogado at kung magpapatuloy yan, mawawala sa atin ang lahat." "Anong gagawin natin?" Sandaling natahimik ang matanda at pagkatapos, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Sirain natin ang kredibilidad niya." Samantalang sa labas ng mansyon, nakaupo pa rin si Jama de Gracia kasama si Noel. Pagod, sugatan, nalilito. "Hindi ko alam kung saan ako pupunta." "May matutuluyin ka ba?" "May kakilala akong matandang babae. Mabait siya. Pwedeng doon ka muna." "Talaga?" "Oo, hindi ka nag-iisa." Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, may munting pag-asa siyang naramdaman. Ngunit hindi nila alam, may mga matang nakatingin sa kanila mula sa malayo. At ang mga matang yun ay bahagi ng plano ng pamilya Castillo. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong bayan. Ang babaeng yun, magnanakaw daw? Gumawa raw siya ng kwento para makuha ang yaman ng mga Castillo. Pekera ang kwintas! Isa-isa, ang mga tao ay nagsimulang tumalikod kay Jama. Ang mga dati niyang suki sa palengke, ang mga tao ay dati tahimik lang. Ngayon, lantara na siyang hinuhusgahan. Akala ko pa naman mabait siya. Manloloko pala. Habang naglalakad si Jama sa kalsada, ramdam niya ang bawat titig. Masakit. Mas masakit pa kaysa dati. Dahil ngayon, hindi lamang siya minamaliit. Kinakaan na rin siya ng kasinungalingan. Hindi po totoo yun. Mahina niyang sabi sa kanyang sarili. Ngunit parang walang nakikinig. Sa maliit na bahay ng matandang tinutuluyan niya, tahimik siyang nakaupo. Hawak ang kanyang pintas. Ito ba talagang katotohanan ko? Bakit parang habang papalapit ako sa sagot,
mas lalong gumugulo ang lahat. Panginoon, nasaan na po kayo? Sa kabilang banda, galit na galit si Noel. Hindi tama to, sabi niya habang kausap ang abogado. Alam kong may ginawa ang pamilya Castillo. Tama ka, at hindi sila titigil hanggat hindi nila napapatunayan na mali tayo. Anong pwede nating gawin, attorney? Magpa-DNA test. Iyon lang ang makakapagpatunay ng lahat. Kahit anong mangyari, tutulungan ko siya. Ngunit hindi madali ang lahat dahil habang sila naghanap ng katotohanan, ang pamilya Castillo ay mas lalo pang gumagawa ng hakbang. Isang gabi, habang naglalakad si Gemma pa uwi, may isang sasakyan ng dahan-dahang huminto sa kaning tabi. Napakunot ang noon niya. Sino po sila? Biglang bumukas ang pinto at sa isang iglap, may humila sa kanya papasok. Napasigaw si Gemma, ngunit huli na. Mabilis nang umandar ang sasakyan. Sa loob ng sasakyan, pinilit niyang kumawala. Pakawalan niyo ako! Ano bang ginagawa ninyo? Ngunit walang sumagot. Ilang oras ang lumipas, iniwan siya sa isang madilim na lugar. Mag-isa, walang ilaw, walang tao. At bago umalis ang mga dumukot sa kanya, isang salita ang kaning narinig. Lumayo ka sa pamilyang Castillo kung ayaw mong mas lalong mapahamak. Naiwang nanginginig si Gemma sa dilim. Panginoon, bulong niya. Lahat ay sabay-sabay niyang nararamdaman. Ngunit sa gitna ng kaning kahinaan, may isang bagay ang unti-unting lumakas sa kaning loob. Isang tinig, isang paalala. Napapikit siya. Panginoon, kung ito po ang laban na kailangan kong harapin, bigyan niyo po ako ng lakas. Mag-isa si Gemma de Gracia na nakaupo sa isang sulok, nanginginig at pagod na pagod. Hindi niya alam kung nasan siya. Hindi niya alam kung paano siya makakauwi. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, hindi natakot ang nangingibabaw sa kaning puso, kundi katatagan. Hindi na pwedeng ganito lang. Bulong niya sa kaning sarili. Dahan-dahan siyang tumayo. Kahit nanginginig ang mga tuhod, pinilit niyang maglakad. Hindi ako mananatiling mahina dahil hindi ako iniwan ng Diyos. Habang naglalakad siya sa dilim, may naaninag siyang maliit na ilaw sa malayo. Isang bahay, isang pag-asa. Mabilis siyang lumapit at kumatok. May tao po ba? Mahina niyang tawag, bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki ang sumilip. At sino ka? Pasensya na po. Nawawala po kasi ako eh. Pwede po ba akong humingi ng tulong? Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Sige, pumasok ka. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Gemma sa malit na bahay, may isang sasakyang huminto sa labas. Lumabas ang matanda at sa hindi inaasahang pagkakataon, si Noel ang bumaba ng sasakyan. Gemma? Agad niyang tawag nang makita siya. Napalingon si Gemma at agad napaluha. Noel! Ayos ka lang ba? Hinahanap kita buong gabi. Dinukot ako, pero pinakawalan din. Napahigpit ang kamao ni Noel. Alam ko na kung sinong may gawa nito. Lumapit naman ang abogado na kasama ni Noel. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Ano pong ibig niyang sabihin? Kukunin natin ang DNA test at ilalaban natin to sa tamang paraan. Kung ito po ang katotohanan ko, handa po akong harapin. Lumipas ang ilang araw, tahimik ang lahat. Ngunit sa likod ng katahimikan, may isang bagyong paparating. Sa loob ng mansyon ng pamilya Castillo, abala ang lahat sa paghahanda. Sigurado ka bang darating siya? Darating siya. At sisiguraduhin natin dito matatapos ang lahat. Ngunit hindi nila inaasahan na hindi na ang dating Gemma ang babalik. Dumating ang araw. Muling bumukas ang malaking gate ng mansyon. Ngunit sa pagkakataong to,
hindi nakayuko si Gemma. Kasama niya si Noel at ang abogado. At sa bawat hakbang niya, dala niyang lakas na hindi nila kailanman nakita noon. Bakit ka bumalik? Para malaman ang katotohanan at para matigil na ang lahat ng kasinungalingan. Nagkatinginan ng pamilya Castillo, ngunit sa pagkakataong to, hindi na sila sigurado. Handa na ang lahat. At may resulta na rin ang DNA test. Sabi ng abogado. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng lahat, lalo na ang matandang babae. Basahin mo! Dahan-dahang binuksan ng abogadong dokumento. Tumingin siya kay Gemma at pagkatapos sa buong pamilya Castillo. Ang resulta ay magpapatunay ng lahat. Lahat ng matay nakatutok sa papel na hawak ng abogado. Ang resulta, ang katotohanan, ang sagot sa lahat ng tanong. Huminga ng malalim ang abogado. At ayon sa resulta ng DNA test, si Gemma de Gracia ay tunay na anak ng pamilyang matagal ang hinahanap. At siya ang lehitimong tagapagmana. Parang sumabog ang katahimikan. Ano? Sigaw ng isa sa pamilya Castillo. Hindi yan totoo! Ngunit hindi na maitatanggi. Nasa harap nilang ebidensya. Malinaw, matibay, at hindi na kayang baluktutin ng kasinungalingan. Si Gemma de Gracia ay napapikit. Unti-unting pumatak ang kanyang luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanan. Na sa wakas, alam niya na kung sino talaga siya. Hindi ito pwedeng mangyari. Bulong ng mata ng babae habang nanginginig. Ngunit sa unang pagkakataon, wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang kontrol. Lumapit si Gemma, tahimik, matatag. Hindi na ang dating babaeng umiiyak sa isang sulok, kundi isang babaeng may dignidad. Hindi ko po hiniling ang lahat ng to. Hindi ko po hinabol ang yaman ninyo. Ang hinahanap ko lang po ay ang katotohanan. Napayuko ang ilan, ngunit ang matandang babae ay nanatiling matigas. Kung ganon, kukunin mo ang lahat? Tumingin si Gemma sa paligid, sa mansyon, sa mga taong minsang nang hamak sa kanya. At pagkatapos, umiling siya. Hindi po. Ang gusto ko lang po ay kung ano ang nararapat. Sa likod niya, nakangiti si Noel. Sa wakas lumabas din ang tunay na pagkatao ni Gemma. Hindi nasira ng hirap, hindi nasira ng pang-aapi. Sa halip, lalo pa itong tumibay. Ilang araw ang lumipas, opisyal nang ang kinilala si Gemma bilang isa sa mga tagapagmana. Ngunit hindi niya piniling mamuhay sa marangyang paraan. Sa halip, tinulungan niyang mga mahihirap sa kanilang baryo. Nagpatayo siya ng maliit na negosyo, nagbigay ng trabaho, at higit sa lahat, hindi niya kinalimutan kung saan siya nagsimula. Samantalang ang pamilya Castillo, unti-unting nawala ng impluwensya. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa katotohanan na hindi nila kayang tanggapin. Isang hapon habang nakatayo si Gemma sa harap ng kanilang bagong munting gusali, lumapit si Noel. Ang layo na ng narating mo. Ngumiti si Gemma. Hindi ako to. Ito'y plano lamang ng Diyos. Tumingin siya sa langit. Naaalala niya ang lahat. Ang sakit, ang pangmamaliit, ang luha, at ang panalangin. Hindi niya ako pinabayaan. Bulong niya. At sa wakas, ang babaeng pinagtawanan, ang babaeng minamaliit, ay naging patunay na ang plano ng Diyos ay hindi nasusukat sa estado ng buhay. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito ang Kigs TV. Hanggang